Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. MMDA hiling na madiskwalipika ang mga kandidatong nag-iiwan ng kalat pagkatapos ng halalan. Hiling ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Raimondo Don Artes na madiskwalipika ang mga kandidatong nag-iiwan ng kanilang mga campaign materials pagkatapos ng pangangampanya. Ito ay kasunod ng paglilinis ng MMDA at pagkakakolekta ng mahigit 11.18 na tonelada ng mga campaign materials tulad ng mga poster, tarpaulin, at mga streamer, ilang araw mula noong election day. Giit ni Artes na dapat itong ipatupad sa bansa dahil laging naiiwan ang maraming mga kalat pagkatapos ng halalan, at halos hindi na ito binabalikan ng mga kandidato. Kahit matalo aniya ang mga kandidato at hindi nila binalikan ang kanilang mga ipinaskil na campaign materials, kailangan pa ring patawan ang mga ito ng disqualification, kung maisipan nilang tumakbong muli sa anumang posisyon sa mga susunod na halalan. Giit ng MMDA Chief na isa itong paraan para panagutin ang mga kandidato sa kanilang sariling mga basura, sa halip na iniaasa lamang sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang paglilinis sa mga iniwan nilang kalat. Samantala, sa naunang paglilinis na ginawa ng MMDA matapos ang halalan, sinabi ni Artes na maaaring gawin ng mga nakolektang tarpaulin bilang mga eco bags o kung hindi man ay mga eco-friendly bricks at mga hollow blocks, sa pamamagitan ng special machinery ng MMDA sa solid waste management facilities nito. Abiso naman sa mga motorista, panibagong big time na taas presyo sa mga produktong langis, ipapatupad sa susunod na linggo. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga motorista, dahil sa magkakaroon ng panibagong malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa kanilang pagtaya na maaaring maglaro ng mula 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang ang gasolina ay magkakaroon ng 95 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos na pagtaas sa kada litro, mayroon namang pagtaas na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng kerosene. Itinuturing ng DOE na ang dahilan ng taas presyo ng mga produktong langis, ay dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang taas presyo, na kadalasang ipinapatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.